Nako, breaking news. Ito ang breaking news. Maleta. Stage 4 ng pag-deliver ng maleta. Huli cam, no? Na videohan po ni Baligod. Ito po talaga ang tunay na issue. Tigilan na yung mga stage 4 cancer na yan. Na kesyo may stage 4 cancer si Pangulo. Wala niyan. Isang gawa-gawa lang yan. Isang hindi existido yan. Wala pong cancer ang Pangulo. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo ay isang baka vlogger lang yan na kung malikot ang pag-iisip o gustong dayain lahat ng tao na palabasin, palitawin, sabi niya panlalanse. Ika nga ahas. Di ba ditukoy kong ahas? Yung ahas na nanlilang sa lahat ng tao. Yung si Satanas, yung ahas na nanlilang kay Eva at Adan, di ba? Yun yung sinasabi ni Kristo na maging matalino kayo kaysa sa ahas. Ibig sabihin, mas maging matalino kayo kaysa kay Satanas. Di ba? Yan yun. Kaya huwag kayong papalilang, sasabi ko sa inyo, ang cancer talagang stage 4, hindi naman talaga si Junior. Kung hindi, eto, maleta, na stage 4 na ang pag-deliver na nahuli ni Baligod, no? Sa helicopter. Ito talaga dapat ang pagtuunan ng pansin ng ating otoridad, no? Ewan ko ba, bakit ganon? Alam niyo bakit? Eto si Pinky, anong sabi ni Pinky high blood din kayo. High blood din kayo, so sinabi ni Pinky. Teka, tatabi ko lang si Pulo. Dito ka lang muna, Pulo. Mamaya na yan. Ito, sabi ni Pinky. Ipinagpaliban ni Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig nito sa Abril 14. Yan ang sinasabi natin. Ng mga anomalyang flood control project habang hinihintay ang formal na pagsusumite ng sinumpaang salaysay mula kay dating Governor Luis Chavit Singson at ang kailangan mga pirmang para partial report committee ayon kay Senate Pro Tempore Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. O ibig sabihin, dalawa ang kondisyon niya. Una, hinihintay yung salaysay ni Chavit. Pangalawa, kailangan mapirmahan yung partial report. O ganito, kung mapirmahan pala ni Chavit yung kanyang formal na salaysay, so yung partial report na gusto niya pipirmahan, malabo mangyari na hindi pipirma ibang senador, gusto niya pipirmahan. So ibig sabihin sa ita, hindi to postpone, hindi to pinagpaliban, hindi matutuloy ang anumang investigasyon para sa anumang mali-maleta issue. Ganyang kaugok ito. Yan. Partial report, sabi ko nga, 20 magnanakaw na huli mo. 20. Ngayon, nagkaroon ng mga report, 10 lang nakita mo magnanakaw doon. Payag ka, pipirma ka doon? Sa 10 magnanakaw nakita mo? Hindi ka papayag kasi 20 yung nakita mong magnanakaw. 10 lang yun na doon. Payag ka ikaw. Ikaw na vlogger, na bangag vlogger. Payag ka na yung 10 lang nakita mo, pipirma ka, 20 yung nakita mo. Payag ka? Hindi ka papayag. Yun ang dahilan ni Senator Marcoleta, hindi siya papayag na pumirma dyan. Sa makatuwid, ayaw niya talaga matuloy yung issue dito sa mali-malitang investigasyon. Di ba? Napakadaling siya, napakasimple. O ito, panoorin natin yung video na kung saan meron si Baligod. May sounds pa yan. Hinahakot, sabi nila, bakit dalawa-dalawa pa doon nagbubuhat? Ito, kung matalino kayo, Pinky, hindi na to usapan kung may sakit-sakit, wala na, kalimutan na yan. Kalimutan nyo na yan. Ito, bakit itong gwardiya nakatayo dyan, hindi nyo imbestigahan? Existido pa naman siguro yan kung saan yung lugar yan. Pati yung mga tao na nakamukha na, hindi iiyak. Hindi nyo ipatawag, imbestigahan mo, totoo ba yun? Ano nakita mo? Anong plate number ng sasakyan na pwede-deliver? Alam mo, gwardiya yan, may logbook yan. Ang trabaho ng gwardiya, bukod sa magbantay, mag-logbook lahat ng napasok na sasakyan. Nina-logbook niya yung mga plate number. Hindi po pwedeng hindi dahil kung agency yung gwardiya na yan, kasama sa SOP nila yan kung agency kinuha yan, yung gwardiya na yan. Kasama yan, hindi po pwedeng hindi, kailangan ito, nakalista yan, pati helicopter, number helicopter, nakalista sa kanya, pati paggalaw. Kaya nga may bantay, ba't ayaw nyo imbestigahan niya kung ano laman yan? Dapat alam din niya laman ng maleta. Sige, palagay natin, di alam na laman ng maleta, no? Hindi nyo ba iimbestigahan tong ganito? Ba't daw dalawa bumubuhat? Abay, dalawa talaga bubuhat niyan. Bakit? Kung sige, pabuhatin mo mag-isa yan. Sige nga, kaya mo buhatin mag-isa yan? Dami niya, no, sa helicopter? Gusto mo pabuhatin mo lahat mag-isa? Hindi na pagod dyan. Tulungan mo kasi andyan yung amo nakatingin. Baka sabi wala ang ginagawa.
Oh, hindi kasi kita trabaho eh. Tambay lang kasi kayo, nag-aantay lang kayo ng balita na papabor sa inyo. Oh. Oh, kita nyo? Yan talaga ang dapat imbestigahan. Oh. Ayan, stage 4 na to ng pag-deliver at pag-post ni Atty. Baligod, di ba? Oh, kaya alam mo itong issue na to Oh, itong yung sabi, hindi ako may sabi ito si Paulo Oh, alam niyo na kung siyuti-yuto ko niya to. Magpapatay-patay ta para mawala issue sa trilyon nga korupsyon ug malita nga. Kwarta style inutil ug bugogski para makalikay sa krisis. Kumbaga ito 'yon ito yung sinabi ni Paulo Duterte. Patay-patayan para iwas issue sa kukurakutan. Style nyo bulok. Di ba? Iyan ang pananaw ng isang anak ng Duterte. Na si Paulo Duterte. O kayo na humusga. Di ba? O ito. Pero itong vlogger na to, napakahusay nito. Panonood natin to, napakahusay nito. Talagang hahanga kayo sa kanya. Real talk ang sinabi niya. Sabi ko nga, sa panahon ng krisis ngayon, bakit ka magdidemanda ng mga vlogger? Magpipisis of evidence ka pa? Magkakalap ka pa? Ha? Talagang pinagtuunan mo ng pansin yan? Grabe naman tong Pilipinas na to. Ganyan na ba kayo ngayon? Di ba? Alam mo, pag ang Pangulo na wala o may nagkaroon ng issue, sabi natin chismis, na pumutok, na may sakit o may ganyan-ganyan nawawala, yun talagang kasinungalingan nyo. Pag sinabi nyo naman hindi totoo yun. Pero syempre, maraming kababayan natin na hindi naman kasing talino nyo at hindi kasing pananaw natin. Hindi kasing paunawain natin. More than million yung mga Pilipino na yan. Yun ba hindi mo kaya ipaunawa sa kanila? Minsan sila nagkakamali, maaaring magkalat din sila ng fake news. Bakit? Kasi hindi nila masilayang kung ano yung totoo. Ano yung totoo na, iniisip nila, asan ba talaga ang Pangulo? Ngayon, magpo-post sa Facebook yon nang hinain niya, baka ganyan. Tapos aano natin fake news? Para mawala ng fake news, kayo dapat gumawa ng paraan dahil taxpayer kami, nagbabayad yung mga yun. Gayo gumawa sa krisis to. Pakinggan nyo tong vlogger to, kikilabutan kayo sa kanyang sinasabi. Acting Secretary Dave Gomez, sabi niya, yung nagpapakalat on the health of PBBM, we're collecting na all pieces of evidence and will initiate a complaint with the DOJ. Sabi niya, okay. First, Sir Gomez, magandang gabi po sa iyo, sir. Ganito lang kasi yan, sir. Nasa gitna tayo ng pandemya ng kahirapan, no? Pangalawa, nasa crisis tayo ngayon. Ang Pilipinas ay nakakaranas ngayon ng matinding kahirapan, okay? Kahit na ang naglalaban-laban ang Iran at saka ang Israel, pero tayo yung pinakaunang apektado na sobrang layo natin, samantalang ang ibang bansa, nasa 50% lang ang itinaas. Samantalang atin, more than 100% ang itinaas lahat halos sa mga bilihin. Okay? Ngayon, ang mga Pilipino na nagluklok kay PBBM, that is our duties and responsibility na malaman kung ano ang kalagayan ng ating Pangulo. Yes. Bakit? Kasi siya dapat ang unang-unang nakikita ng mga tao na nagsosolve ng problema sa Pilipinas. Siya mismo ang ating nakikita, hindi si Ralph Recto, hindi si Garin. Kailangan nakikita natin ang mahal na Pangulo kung ano yung mga aksyon sa dapat ginawa niya para sa kahirapan. Yun po yung totoo. And we should know ano ba talaga ang nangyari kay PBBM, bakit hindi siya nagpapakita through live and social media. Hindi, kasi ganito yan eh. Ngayong araw na to, kagitingan nagpakita na. Okay, ganito. Okay, walang problema. Pero papayag ba kayo ng mga nakaraan na paglalaroan ng utak ng tao? Di ba kayo mismo nagsabi, kaya kayo magdidemanda sa mga fake news kasi ayaw nyo magulo isipan ng tao? Kung gano'n pala, ayaw nyo magulo isipan ng tao, ba't di nyo pinagbibigay yung request ng tao na magpakita si Junior? Hindi man lang sa opisyal, wag na sa opisyal, kasi opisyal tong kagitingan eh. Magpapakita talaga, magpapakita yan. Yung araw na gusto magpakita ng tao, inuutusan kayo. At karapatan ng tao, utusan kayo. Hindi naman kayo minamanduhan eh. Yung, oy, o lumabas ka dyan. Ngayon hindi naman gawin. Nakikiusap ang taong bayan eh. Actually, majority na nagsasabi, nasaan ang Pangulo, asan ang Pangulo? Ipakita nyo, hindi mag-live sa TV. Ito ako, mga kababayan, huwag kayo mag-alala. Di ba?
Although nakita na maaga hapon yung live na okay lang, sabi niya mapagbiro talaga ang social media. O, tamo si BBM nagsabi mapagbiro daw ang social media. Okay yon, tama yon, okay yon. 'Di ba? Walang problema doon. Pero dapat sa mga critical na sitwasyon, naguguluhan lahat, mag-official ka, mag-live ka. Kasi ang dali-dali mag-live ngayon. Kung dati sa panahon ng 1990, ang hirap. Ang hirap ng broadcast, ang hirap ng komunikasyon. Ngayon, nakaupo ka lang kahit nakahiga ka eh. Kahit nakaupo ka lang sa bahay mo, mag-ayos ka ng konti, buksan mo cellphone mo, makapag-live ka eh. 'Di ba? Kahit sino eh. Kahit nga yung mumura yung cellphone lang, makakapag-live ka na. 'Di ba? Walang problema eh. Yun ang hinihintay ng tao eh. O, bakit? Sino kayo para utusan ng Pangulo? Aba, huwag mo sasabihin niya kung sino mga taong bayan para utusan ng Pangulo. Taxpayer kami. Kami nagpapasahod lahat sa lahat ng yan. At lahat na nangyayari sa Pilipinas, kami, pera namin pinapaikot dito, pera natin lahat yan. Di ba? Yung nakurakot na pera namin lahat yan, tax namin, bibili kami, kapelanggot na, bibili kami ng isang bagay, may tax 12% ba't yun? Nagbayad kami ng tax, karapatan namin lahat yan. Di ba? Yun po yun, sir. No? Imbis na ituon mo yung atensyon mo sa paghahanap ng ebidensya para sa mga tao, para sa sampahan ninyo ng kaso sa pagpapakalat ng sa tunay na kalagayan ng Pangulo, bakit? Anong purpose mo? Para saan po ito? Para ibaling ang atensyon? Sir, nasa crisis tayo ngayon. Unahin nyo ang kahirapan ng tao ngayon. Mas inuna yung mga vlogger, no, yung mga nagko-content na fake news, na pieces of evidence. Wow, ang sipag nyo. Samantalang ito mga to, na critical tayo, hindi nyo imbestigahan. Yung mali-maleta, bakit ganun? Di ba? You need to solve also sa dami-dami ng pwedeng inyong pagtuunan ng pansin. Talaga? Meron pa talaga kayong muka? Meron pa talaga kayong pagkakataon maghanap ng ebidensya? Masyado po ata kayong... Bakit masyado kayong focus, Jack? Ano ba meron? Di ba? Tanong na yun, tao ng bayan, ano meron? Di ba? Masyado po ata kayo nananaginip ng gising, sir. Unahin po ninyo, sir, dahil marami pong namamatay sa gutom. Marami pong hindi nawawalan ng trabaho at hanap buhay. Marami pong nawawalan ng trabaho ngayon, sir. Yun po ang pagtuunan po ninyo ng pansin. Yes, hindi ka tulad ng nakaraang pandemic sa COVID-19. Kung nagkawalan ka ng trabaho, marami nagplantita, plantita, nagbenta ng halaman, natutong maghalo-halo, di ba? Kumikita siya isang araw 300 eh. Sa bahay lang siya, saka nakakita ng 300, kumikita ka. O kaya nag-fishbowl siya, nagmani-mani na lang. Natutong magtinda yung tao eh. Saka may hanap buhay, nag-sideline, o mare, pwede ba ako maglalaban ng damit mo? Ganyan ang pandemic. Ngayon, hindi eh. Wala talaga eh. Kasi yung gasolina, wala. Di ba? Mataas. Kaya lugi ka eh. Sa sobra-sobra pong dami pong nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas na to, yun po ang unang priority sana ng Malacanang at ng administrasyon ngayon. Yan ang priority. Pinagbigyan na nga kayo eh. Nakaraan eh. Sa inyong impeachment, pinibigyan na kayo impeachment, hindi priority ang oil eh. Okay na yan. Sige, tuloy nyo na yan kay Sara kung gusto nyo. Pero ito man lang, problema pa ng bansa. Yung mga kongreso nga, busy-busy na sa impeachment si Sara eh. Kapatid ba naman kayo, busy-busy dyan sa pagsugpo ng fake news dahil may sakit kuno yung Pangulo, sabi ng chismis? Busy ba naman kayo dyan? Huwag naman. Pagbisihan nyo na lang yung trabaho nyo dito na sugpuin ang nangyayari ngayong krisis. Di ba? Why? This administration are always busy to file a case and to file impeachment laban kay Sara. Di ba, sir? Dapat ang inuuna ninyo, naghahanap kayo ng mababang supply ng fuel para at least kahit papano bumaba po yung mga bilihin ngayon. Sir, nakakaranas ka ba ng kahirapan sa Pilipinas? Bumaba ka na ba, sir, sa pinakamababang... Sakit niyan. Ang sakit niyan. Ang sakit ng sabi na yan. Kakahiya yan. Maaring alam niya kung ano yung kahirapan ng Pilipinas, pero hindi niya naranasan. Magkaiba yun, sir. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Magkaiba yung sinabi mong kumain ka na, talagang sa nagugutom ka. Hindi mo naranasan. Nagmasid ka na ba? Nakaranas ka ba ngayon, sir, na ang manok namin ngayon, sir, alam mo kung magkano? Ang bigas namin ngayon kung magkano? Ang gasol namin, yung gas, yung pangluto na gas natin kung magkano?
Do you have idea? Kasi baka hindi kasi kayo nakakaranas, dada lang kayo ng dada dyan, pero hindi nyo alam kung ano ang tunay na kalagayan ng mamamayang Pilipino, sir. Karapatan ng mamamayang Pilipino kung ano ang nangyari sa presidente nila. Yes, ang ganda niyan. Ang ganda ng sabi niya. Karapatan ng Pilipino na ano nangyari sa presidente nila. Haka man yan o hindi, pumutok man yan, ipagbigay alam nyo na kung ano nangyari. Di ba? Walang pinagkaiba yan doon sa chismis. Halimbawa, yung bahay mo nasusunog na. Alala ka. O, di ba? Ibig sabihin, aalamin mo kung talaga nasusunog o hindi. Fake news man yan o hindi, ipakita mo na kung nasusunog o hindi. Di ba? Ganun kasimple yun. Karapatan naming mga Pilipino, dahil bansa namin to, sir, ang nagluklok kung nasaan siya ngayon ay ang mga taong bayan. Oo, tapos pag nagkamali yung Pilipino na fake news, didemanda nyo. Ano ba naman balat sibuyas yan? Ano ba naman klase yan, di ba? Sir, nasa katarungan pa ba tayo, sir? Nasa katarungan pa ba tayo, di ba? Oh, hindi mo papapalagpasin to na hindi namang ganun ka, okay naman ang Pangulo. Alam naman natin na masigla ang Pangulo, malusog naman. O, sila talaga fake news. Kailangan ba natin patulan yung mga yan? Ha? Patunayan natin na hindi totoo yan. Yun lang yun, tapos na. Mas masahol pa sa demanda yun. Kasi pag dinimanda mo isa dyan, magagalit ang sambayan ng Pilipino. Mas lalo sila mga asar. Lalo sila gagawa ng fake news. Akala mo matakot yung mga yan? Di ba matakot yung mga yan? Di ba? Kung may nasa likod pala nila. Sige nga. O, akala nyo matakot yung mga yan? Hindi matakot yung mga yan. Di ba? Hindi titigil yung mga yan. May tumigil na ba mula noon? Sa paggawa ng fake news? Wala naman na. Nabawasan ba? Hindi. Dumami lalo. Di ba? Kasi yan, inaasar di ba? Huwag mong patulan. Gawin natin trabaho natin. Gawin natin para sa Pilipinas. Ipakita natin na ito tayo, hindi tayo fake news. Ay, hindi tayo, ito kami, mali yung sinasabi nyo, para patunayan nyo. Di ba? And they should know that. Alam nyo mismo yan, sir, sa sarili ninyo, na dapat kayo ang unang-unang nakakaalam. Oh, wala pala kayong tinatago. Wala palang, okay pala ang ating mahal na Pangulo. Bakit hindi kayo kaya niyang magpakita? Nasa matindi tayong kahirapan ngayon, okay sana. Hindi siya magpapakita kung wala tayong pinagdadaanan na ganito. Okay lang kahit magbakasyon siya, walang problema sa Yun, ang ganda na sinabi niyo, makatuwiran talaga, okay lang sa amin. Kaso crisis ngayon amin yun. Sir, hindi po okay ang Pilipinas. Tapos sinasabi, ang naghahanap naman sa Pangulo yung mga kalaban niya, mga DDS O sige, palagay natin mga DDS naghahanap, no? Wala bang karapatan yung mga DDS na maghanap sa kanya? Sa anumang kahit anong kadahilanan, galit man sa kanya o gusto siyang mawala, hindi ba pwedeng walang karapatan yun? May karapatan yun. Habang nabili sila ng mga produkto sa Pilipinas na may tax at may tax na ibabayad ng tax sila na trabaho, may karapatan sila at tao sila. To tell you honestly, alam mo ba, sir, kung ano? Bibigyan kita ng update. Mga motorcycle dito sa amin, mga motor, mga tricycle driver dito sa amin, nag-aaway ang mga pasahero at tricycle driver dito sa lugar namin. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil nagtataas sila ng presyo. Totoo Pero yan. labag sa kalooban ng mga pasahero, Totoo yan. na magbigay kasi halos lahat din naman sila kinakapos din. Inuutang pa nila yung pamasahe ng kanilang mga anak, yung mga estudyante. Ang mahal ng bilihin ng isda, karne, tubig, gas. Lumabas ka yung 500 pesos mo, baliwala ngayon ng 500 pesos. Bumili ka na ng isang karne, bawang, sibuyas, kamatis. 100 plus na Magto 200 na Bumili ka tapos isang kilong bigas, bumili ka. O 250 na lang pera mo. Malayo yung bibili mo, tricycle ka pa, jeep. O di 200, kulang 100 na lang pera mo, 200. O ano pang gagawin nung pananghalian mo, asa na? Di ba? Halos lahat ayaw na. Alam mo ba, sir, yung mga driver namin dito driver ng jeep, halos wala ng lahat na bumabiyahe. Alam mo kung bakit nag-a-apply ng ibang trabaho para may pangkain. Tama yan. Umiiyak ang taong bayan, sir. Naghihinagpis sa inis. Naiinis ang buong taong bayan ngayon sa sitwasyon kung ano ang meron sa Pilipinas. Bakit hindi ito kayang lutasin ng administrasyon?
And that's the main reason, sir, kung bakit humantong sa ganito ang mga tao. Tinatanong nila, asan ang ating mahal na Pangulo? And ngayon sasabihin mo, you're collecting evidence, sasampahan mo ng kaso ang mga taong nagpapakalat sa tunay na kalagayan ng Pangulo. Ipakita nyo yung Pangulo. Grabe, no, kasampa ng kaso. Lang yan. Yung maliit na bagay, pinatulan, pero yung malaking problema, wala. Ano ba naman yun? Mali-maleta. Sus naman. Sir. Kaya ika niya, may ICI naman eh. O may ICI niya, eh, yung si Pinky. Ba't di nyo sawayin? Ayaw mag-imbestiga. Okay pala siya eh. Wag na wag sana kayo. Sir, bayan muna bago sarili. Nanumpa kayo sa taong bayan. Nanumpa kayo sa... Sabihin niya, DDS naman tong vlogger na to. Lahat sa kanila DDS eh. Oo, lahat sa kanila DDS. Lahat ng tao ngayon, survey na mataas, DDS yun. Tapos sabihin nila, mababa si Sara. Ay, wala, konti lang ang DDS. Eh kung konti pala DDS, ba't ginagawa yung DDS lahat? Harap ng watawat ng Pilipinas at sa buong mamamayang Pilipino. Nanumpa kayo sa Diyos sa posisyon na meron kayo ngayon. Unahin ninyo ang taong bayan. Huwag lang po muna ang mga sarili at mga personal interest ninyo. Panahon po ngayon para po magtulungan. Panahon po ngayon para po ipakita sa taong bayan na meron tayong ang administrasyon ngayon ay merong ginagawang tama at tamang hakbang para maibsan ang gutom ng mamamayang Pilipino. Imbis na magngangal-ngal-ngal kayo dyan sa Malacanang, magbigay kayo ng ayuda, magbigay kayo ng para at least kahit papano makatulong sa mamamayang Pilipino. Magbigay kayo ng magandang positibo na mensahe para sa Pilipino para kahit papano mabawasan man lang ang kanilang pag-aalala. Kasi sir, kahit ikaw sir, pag nawala sa pamilya mo, hanapin ka ng mga anak mo. Ganon din po ang taong Pilipino, sir. Ganon din po ang mamamayang Pilipino. Kailangan namin ng presidente sa panahon ngayon. Asan po siya? We need him. Kailangan namin ng tulong ng tunay na presidente. Yun po, sir, ang kailangan namin. Kaya please lang, ang daming pwedeng gawin. Talaga maglalaan kayo ng oras para sa ganitong walang kwentang bagay? Isang linggo pa ba? Sa isang linggo daw. Yan, maglalaan muna silang oras, tapos sa isang linggo lalabas niya yung mga kakasuhan. Ang lupit. Grabe, ang lupit nyo. Ang lupit nyo. Yung tao naghahanap ng kasagutan sa kanilang katanungan at naghahanap kay Pangulo kung nasaan. Yung iba hindi na malinawan. Ako alam ko nasaan ang Pangulo, di ba? Alam naman natin yan, nasaan ang Pangulo. Pero yung iba pa paano? Ha? Hindi nyo mapagbibigyan yun? Siyempre, yung iba mabibiktima ng fake news. Maaari makapagsabi ng fake news. Hindi ba mapabibigyan yun? Kakasuhan nyo kagad yun? Ano ba naman yun? Nagmumukha kayong katawa-tawa sa harap ng nakakarami. Ito, painggan naman natin ito. Magaling din to si Tatay. Kay Senator Marcoleta. Dito tayo pumokus dapat kay Senator Marcoleta at sa mga mali-maleta. Ito ang issue eh. Ito ang issue eh. Hindi mga stage 4 na chismis yan. Yung sabi ko sa inyo, yung stage 4 cancer na yan, walang ganyan. Ito sabihin ko sa inyo ha, malusog si Pangulong BBM. May pera yan. Nakita nyo sa niya, di ba? Maraming pera. Pag ang tao maraming pera, katandaan nyo, hindi basta-basta magkakasakit yan. Maliban na lang kung namana niya, kagaya ng kay Chris Aquino, hindi ko alam kung namana niya at ang sakit niya. Pero okay, mabuti kasi okay na siya ngayon. Pero hindi yung mga kadalasan may pera, bihira magkasakit. Kasi alaga nila yung sarili nila. At hindi basta-basta yung mga tambay, kahit may mga bisyo, di ba kita mo sa kalsada, may mga bisyo, nag-inom ng alak, basta may pera, may trabaho, nasa middle classes yung sahod niya, hindi nagkakasakit kasi alam nila kumakain sila masustansyang pagkain. Pag uwi nila, may blender na mangga, may blender na ubas, alam mo yun, hindi magkakasakit basa-basa. Yan ang stand ko. Kaso ang problema dito, na pagtatakpan na yung sakit-sakitan na yan, na lumabas kung sinong vlogger nagpauso niyan. Di ba? Kaya ngayon, nagdidemanda ang Malacanang. Ikakasuhan lahat, di ba? Eh, hindi naman maunawaan ng palasyo. Dapat maunawaan yung ganung sitwasyon. Ya? Galit kayo Kasi taong bayan niya, naunawaan namin kayo eh. kay Senator Marcoleta? Bakit kayo galit? Isa lang ang alam ko niyan eh. Dahil si Marcoleta,
Ang kanyang advokasya is labanan ang mga kurakot. Tama, galing yan. Ang galing mo, tatay. Nagpapasalamat ako bilang isang taong bayan na mayroong isang Marcoleta sa Senado na lumalaban, nagsasalita, lalo na itong malita issue. Senator Lacson, may pahayag tungkol may impormasyon ako, sabi ni Lacson, na mayroong grupo pressuring Comelec para Yabang lang yan, buladas lang yan. Ngayon, ayaw na mag-imbestiga. Para sa report daw muna. Ugok eh. tungkol itong kaso ba? Hindi ko na matandaan ano yung basta parang atat na atat din itong Lacson na itong Marcoleta dapat sana mawala sa landas niya. Batumi, malaking pasalamat ko kay Marcoleta. Sige, pagkasuhan nyo. Ano bang kasong gusto nyo at least gumagana ang ating sistema. Salamat po sa Comelec. May pag-asa pa pala tayo sa Comelec. Hindi lahat ng kasi kung wala kang ginawang violation, talagang lalabas yan sa investigasyon. Yung Political Finance Division ng Comelec, I am sure mga abogado ang nandyan o mga matitinik din. Nag-recommend na walang pananagutan si Marcoleta. Ang inirecommend din nilang kasuhan, yung 3 na nag-contribute kay Marcoleta. I don't know kung bakit. So, tapos ito ngayon, sumabog ang galit, gustong pakasuhan. Hindi makapaniwala si Junel na si Senator Marcoleta makapagpatuloy sa Senado. Kasi yan ang yayari sa kanila. Yan ang yayari sa kanila pag nanalo sa 2028 si Sara. Si Marcoleta ang mamamayagpag sa 2028. Dan sila takot. Ano ba? Ano bang kasalanan? Parang gusto sabihin ni Senator Marcoleta, takot na kayo sa akin sa 2028. Wala naman siya sabing gano'n, pero yun ang parang nakikita ko. Senator Marcoleta kay Congresswoman De Lima. Hindi natin maintindihan, Ang alam ko, si De Lima is nabanggit ang pangalan, tumanggap ng, ano bang tinanggap? Paper pag-atay. Yang dahil ba makulit si Marcoleta na imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee, kaya galit sila kay Marcoleta na ang kasabihan nga natin is, you can never put a good man or woman down. Kaya, laban lang po, Senator Marcoleta. Alam ko, ang mga mastermind sa pagnanakaw sa flood control, galit sa inyo. Marami silang galamay para sirain ang inyong credibility. But, tuloy nyo lang ang inyong nasimulan dahil mas nakakarami sa taong bayan nasa likod ninyo. Lalo na ngayon itong testimonyo ng 18 brave Marines na ayaw imbestigahan ni Senator Lacson. Pasapul ka, Lacson. Sa April 14, mayroong Wala na po, sir. Blue Ribbon Committee hearing. Wala na po, cancel na po yun. Kanina sinabi na, wala na. Pinuspone dahil sa partial report. Kailang hindi kasama ang brave 18 Marines. Tabo, di ba pala kasama 18 baris doon? Nakkantetin talaga. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Ganito lang po tayo. Ngayon, naunawaan nyo lahat-lahat na nangyayari, ha? Huwag kayong makikinig. Huwag kayong makikinig sa mga... May mga vlogger dyan na papabor sa pandinig nyo na lalaban sa galit sila. Hindi tayo laban sa Pangulo. Hindi tayo laban kung kanino. Laban tayo sa nangyayari sa kanilang ginagawa. Gets nyo? Magkaiba kasi yun. Halimbawa, nanay mo. Kahit nanay mo, nanay mo ba galit ka? Porkit yung nanay mo, halimbawa, nagkamali konti. Sa susunod, wag mo lalagay yung takip dito kasi nagkakaroon ng yung takip ng kala, nagkakaroon ng leak yung gas. Pag ba sinaway mo siya, galit ka sa kanya? Hindi, galit ka doon sa ginawa niya, hindi sa kanya. Di ba?
Gets nyo? Hindi tayo, hindi katulad ng ibang vlogger, talagang kumaagat. Pati ngayon, makabawi lang sila, fake. Hindi, ang problema ngayon, yung problema sa bansa, yung maleta, yung issue ngayon, yung crisis na yun, ngayon na lang yan eh. Diba? Ngayon na lang yung crisis na yan, itong crisis na to, nangyayari sa gas, ngayon na lang to eh. At totoong crisis dito yung korupsyon, yung flood control kasi malapit na tag-ulan. Ayan na naman, babaha na naman. Anong plano natin? Asa na? Panagutin man lang, maibsan man lang, bago bahain ng bahay namin, makaganti man lang kami doon sa mga politiko. 'Di ba? Yun lang yun eh. 'Di ba? Ngayon, kaya kagat yung stage 4 cancer ko, no? Wala niyan. Sa ako sabi siya, wala niyan. Panlalansi lang ng mga ibang vlogger yan na may cancer si Junior. Panlalansi lang yan. Wala pong sakit si Junior. Yeah? Maliban doon sa sinabi ni Auntie Claire nakaraan. Yeah? Yun lang yun. Huwag kayo papalin lang sa mga vlogger na andyan. Wag. Para lang makaganti kayo, para lang may bawi kayo sa kanila. Hindi. Ang totoong bawi, hindi sa ngayon. Ang totoong bawi, hintayin natin sa darating na panahon. Sana makamit na natin ngayon. Alin yun? Yung mali-maletang issue. Diba? Okay, maraming salamat sa inyo. Ganito lang po. Ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.